Nako, heto na po mga kaubayan, lagot kay Senator Jinggoy. Takot na takot sila sa flood control hearing. Senator Marcoleta bumilib kay Senator Jinggoy Estrada. Saludo. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, nako, magugulat kayo mga kaubayan sa balitang ito. Ayon po kasi dito sa post na ito, i-zoom in natin top performing government officials Philippines. Ayan mga kaubayan, mula po ito sa Boses ng Bayan, Index of Governance. Ayan, Trust and Performance Rating. Aba, biruin nyo mga kaubayan, number 1. Number 1 po sa top performing government official, si SOG, ay di na pala SOG Ombudsman Boying Rimulya. Sa bagay, no? Sino ba naman ang hindi magiging top performing government official kung ang mga galawan ni Rimulya ang pagbabasihan, di ba? Napakasipag magtrabaho, di ba? Napakasipag po ni Ombudsman Boying Rimulya. Biruin mo, last week lang, yung mga senador na walang kaso, ngayon meron na pong mga kaso. Oo, di ba? Yung mga majority senators na walang kaso sa ombudsman, ngayon meron na pong kaso. Opo. Di ba? Napaka-performing talaga. Talaga yung performance. Napakaganda ng performance, no, ni Boying Rimulya para kay President Bongbong Marcos Jr. Alright? At yung mga involved, yung performance po ni Boying Rimulya, yung mga involved sa flood control scandal mga kaubayan, ay pinakawalan na. I mean, hindi na isasali. Sila Henry Alcantara at yung iba pa ay hindi na po isasali sa flood control case mga kaubayan. Tingnan nyo yan. Yan po ang performance ni Boying. Kung bakit siya naging number 1. Number 1 na top performing government official. Di ba? Pumapangalawa. Yung first and second lang po yung pag-usapan natin. Yung iba natin pag-usapan, no? Yung mga eto kasi si Matibag. Pangalawa mga kaubayan sa top performing government official. Di ba? Sino ba naman ang hindi magtatap niyan mga kaubayan? Nakipagputukan na sa Senado, di ba? Di ba? Punong-puno na yung pagsisinungaling nila mga kaubayan. Ayaw pa rin umamin, di ba? Sa NBI. Huling-huli na po sa mga video, sa mga pananalita nila. Pero ayaw pa rin umamin mga kaubayan, no? Na sila po ang umatake sa Senado mga karibin natin. So, top performing kasi tingnan nyo, hindi sila magta-top performing lahat. Itong si Boying Rimulya, sino ito? Melvin Matibag. Kung hindi po sila pare-parehas mga kaubayan, mga sinungaling, di ba? Top performing ang mga sinungaling palagi mga kaubayan. Kaya nga, tingnan nyo si Claire mga karibin natin, no? Ilang PC o secretary na ang pinalitan. Pero si Claire nandyan pa rin dahil nga top performing si Claire sa pagsisinungaling. Kaya lahat po ng top performing sinungaling ay top performing government official din mga kaubayan. Nako. Ito po mga karibin natin ang naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito ni George, top lawbreaker. Ayan, sabi naman po ni Van, Boyset na sorbe na yan, saan galing? Ayan mga kaubayan. Magkano ang bayad sa pa-survey? Ngayon lang ako naniniwala na hindi totoo ang subject na statistics. Ayan. Sa mga kagaguhan, top kayo 2028, wag kayo mag-abroad Lalo na kung sa lalong madaling panahon na mapakulong na muli si Jinggoy, Villanueva, Escudero at Marcoleta, marami pang iba. Oo nga. Yan. Ngayon nga na wala pang naipapakulong, top performing na di ba? Paano pa kaya pag naipakulong niya na itong mga senador na ito? Siya na siguro ang alumni. Alumni siya ng mga top performing mga kaubayan, government official. Nako po. Anyway, ano po ang inyong masabi dyan mga karabin natin? Just comment down below at eto.
President Bongbong Marcos Jr. nagsalita na naman. Sabi niya po dito mga karibin natin, no? There are two kinds of politicians, sabi niya. In my view, those who are actually helping and those who are doing nothing but obstruction. Meron diyang obstructionist, walang ibang ginawa kundi manggulo. Lahat ng gustong sabihin ng administrasyon, mali, walang tama. Ang tanong mga kabayan, may tama po ba sa ginagawa ng administrasyon ito? Yun yung tanong dyan, di ba? Whether or not you are a politician, if you are a ordinary Filipino, no? If you are ordinary Filipino, para sa atin, no? Mga ordinaryong Pilipino, ang tanong dyan, meron po bang ginawang tama ang gobyerno ito? Tama po ba na mangnakaw sa kaban ng bayan? Di ba? Tama po ba na abusuhin ang pagtitiwala ng taong bayan? Yun po ang malaking tanong dyan. And I think, lahat ng ito ay pasok na pasok si President Bongbong Marcos Jr., no? Si BP Sara, tinulungan ka. Ibig sabihin, nasa helping side siya, no? Maybe you are the obstructionist, President Bongbong Marcos Jr., no? Kasi yung mga pinapangako mo, ikaw na yung Pangulo, ikaw pa rin yung obstructionist. Bakit? Yung mga pangako mo, hindi mo naman tinutupad eh. Diba? Wala ka namang pangako na tinupad po, mga Mr. President. Diba? So anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kabayan. Sabi po dito ni Pope Romil, tama, those who are helping carry the maleta and those who are exposing the maleta. Oo nga no? Yung mga helping nagbubuhat ng mga maleta. Sabi po dito ni Ella, lahat na lang mali. Trabaho ng oposisyon magbantay sa gobyerno, hindi maging taga-palakpak. Mas nakakatakot yung administrasyong ayaw mapuna kaysa sa mga taong nagtatanong. Hindi naman masamang magtanong, di ba? Hindi obstruction ang pagpuna kung may kapalpakan, corruption, o pangakong hindi natupad. Ang totoong public servant marunong tumanggap ng kritisismo, hindi yung balat sibuyas kapag kinokontra. Kung gusto, puro sang-ayon lang, hindi demokrasya, hanap nyo. Dictatorship yan, ay correct, di ba? Saan ba naman magmamana, di ba? Kung di sa ama na isang diktador, di ba? Ayan mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan? At eto, bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto po muna, no? Si Senator Alan Cayetano, eto kaya magtatap performing talaga si Remulla, kasi biruin mo pata si Cayetano, may iimbestigahan na. SP Cayetano might be proved over Senate shooting, ayon po kay Remulla. Lahat na lang mga kababayan, inubos mo na lahat ng majority senators, no? Talagang magtatap performing ka talaga, top performing official ng gobyerno, di ba? Kaso nga lang, nakakapagtaka nito, ganun na ba talaga kalinis, no? Ganun na ba talaga kalinis ang minority block ng Senado para hindi makita ng ombudsman? Dapat siguro ang ombudsman ang imbestigahan na, di ba? Imbestigahan po dapat ang ombudsman kung bakit puro lahat ng kinakasuhan niya ay puro nasa majority block. Puro nag-criticize sa gobyerno. Puro against sa gobyerno. Diba? Dapat siguro maunang imbestigahan si Remulla bago tayo magbigay ng top performing title para sa kanya. Diba? Kasi nakakapagtaka na po. Sabi nga ni Senator Ayn Marcos, inaatake na po sila, no? Inaatake na po ang mga majority senators at iniisa-isa po sila hanggang sa wala na pong matira sa kanila mga kababayan. Yan po ang delikado. Kasi pag wala na pong opposition, no? Pinakulong nila lahat ng 13 senators, sila na ang maghahari-harian, di ba? Sila na ang masusunod, sa kanila na po ang kapangyarihan. Nako.
Kayo mga kababayan, papayag ba kayo na mangyari yan? Huwag naman po sana. Di ba? At eto na nga mga kababayan, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Kanina pa ay nag-aabang na sa'yo Yes po. para makasagap ng mga tatalakayin natin sa hapong ito. Relax lang po kayo dyan at pipilitin po namin na pasayahin namin ang inyong maghapon kahit na alam naming napakarami po ng problemang kinakaharap po natin, lalong-lalo na po yung pang-economic Yan, opo. at saka lahat, napakarami, pati pang-politika dyan. Kabuhayan ng ating mga kababayan. Sen, ano ha? Yun na nga po ang, mainit na issue. Huwag ko nang patagalin, Sen. Ang ating mga kababayan ay nakatutok ngayon sa Sandigan Bayan sapagkat ang balita ko kanina ay nagpalabas na po ng warrant of arrest sa isa sa mga senador na kasama po ninyo sa majority, Sen. Senator Jinggoy Estrada. Totoo yan, Jen. Kanina ay pinaalam nga sa amin ng ating kasama, Senator Jinggoy, na Opo. yan nga po, nag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ngunit ito ay tungkol sa isang graft case niya. Hindi pa po Ito ito ay, hindi ito yung plunder, kaya dito ay pwede siyang makapagpiyansa para sa kanyang temporary liberty. Opo. Pansamantalang naman kanyang ginawa ngayong hapon dahil sinabi namin sa kanya, mabuti pa ay ikaw nang pumunta roon at magpiyansa ka na. Sapagat hanggang alas 5 lang ata o alas 4 ang opisina ng ating Sandigan Bayan. So yun pala yung kalilina kasi akala namin, Sen, ang balita kanina ay plunder case. Kapag plunder kasi, Nobel recommended. So itong inilabas na warrant ay may kinalaman lang sa graft case po niya. Pinaghiwalay yata. Pinaghiwalay Jen, pala. sa mga kapatid, ito ay ibang Kaso. Hindi, ibang division. Di ba ibang division to? Iba-ibang division kasi ng Sandigan Bayan. Siguro ito isang division, pangalawa yung plunder, baka ibang division naman. Oho. Ayun. So, isa hong malinaw ha, kaya ipinapakita natin yung video kanina sa Sandigan po yon, live mismo, available sapagkat ang naunang naglabas ng warrant ay tuhong kaso niya na may kinalaman sa graft. Sen. Pero Jen, hindi lamang yan ang gusto nating sabihin. Opo. Ang mas importante dito ay yung nagaganap sa likod ng pangyayari na yan. Bago sampahan si Senator Jinggoy ng kahit anong mga kaso, plunder at kung ano-ano pa, at bago pa mag-issue ng warrant of arrest na kagaya nga ng nangyaring hapon na ito, Opo. baka hindi alam ng mga kababayan natin kung ano ang mga nangyayari sa likod bago naganap. Ang natatandaan ko dyan, Sen, ako, nung nagkaroon po ng botohan kayo sa Senado at nakuha ng grupo po ninyong majority, doon, nung bandang hapon na yon, Sen, ay doon bigla naglabasan ng mga kaso nitong Senador Jinggoy Estrada na ang sabi niya ay maglalabas daw po ng kinalaman sa kanyang plunder case nung kayo po na ang majority. Kasama niyo po sa majority. Napansin nyo rin yata. Yes po. Pansin na Marami pansin, sir. Si Senador Jinggoy, si Senador Joel, ganun din. Ganun din. Opo. At ngayon, mababasa mo, mukhang nasa preliminary investigation stage na yung kay Senador Cheese. Ayan, At opo. maging ako naman, alam na ninyo, di ba? Ay, opo. Pero pag-usapan muna natin yung kay Senador Jinggoy. Meron mo bang... Kaya ako sinasabi na baka hindi alam, kailangan ipaalam natin sa mamamayan Yan. kung ano ang dinanas na pressure? pressure ni Senador Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan. Ganun mo ba? Kasi hindi naman nagsasalita si Senador Jinggoy. Talagang halos minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13. So, may tumatawag po sa kanya, may kumakausap, personal, telepono, ganun po. Lahat ginagawa. Pambihira. Lahat na ang ginagawa. Ano ba yan? Ito naman para sa mga para sa mga taga-minority. Tigilan nyo na yan.
Pagkatapos yung binwisit-wisit ng majority, pagkatapos yung mag-walk out na para kayong mga bata, para kayong mga may period. Di ba? Pagkatapos yung ginawa yan, tapos sasabihin nyo, liniligaw-ligawan nyo itong mga, ano na to, mga senador na nasa, mga siraulo ba kayo? Ha? Kayo para doon sa 11. Sabi nila, Jinggoy, napakasimple lang ng problema mo. Okay. Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang dyan sa 13. Takpo, ay mabigat. Ngayon, Sure nga yan. No? Nakita mo naman, ginagawa nila lahat. Ang magagawa nila, Oho. magpe-press con sila kung anong nilalabas sa social media. Kanya 3 araw lang yan, 1 week lang yan, makukuha namin uli yan. Opo. Di ba? Oho. Hindi lamang siya pine-pressure. Maski si Senator Joel, ganun din. Nasa Joel din. Ako naman Pinapressure kasi, din. hindi na nila ako ma-pressure siguro. Ay, kinasuhan nga ako, nag-imbento sila ng kasong plunder maski sa akin. So, dapat mapansin ninyo, ang lahat ng ito'y ginagawa nila para wasakin nila yung 13. Ano ang At sa pagwasak sa 13 na yan, nagiging collateral damage, yung dignidad na sinasabi nila ng Senado. Di ba? Ang nangyayari dito, kunya alimbawa, itong si Senator Jinggoy, merong mga ganyang klaseng alingas-ngas o panggipit na ginagawa sa kanya. Kanino integridad ang nawawasak? Di ba ho mga kababayan? Yun eh. Pambira talaga itong magiging dahilan dyan? Ano ang magiging resulta niyan kapag nawasak yung 13? Oho. Eh di sila na uli. O, ano ngayon ang mangyayari kapag sila na uli? Walang blue ribbon Tatakpan na yun eh. naman nila yung flood control investigation. Nako, na blue ribbon. Doon lang tayo napupunta rito eh. Doon lang. Oho. Hindi sa impeachment. Wala ho tayong impeachment na pinag-uusapan. Alam nila wala ang impeachment. Hindi, walang bitaw yung impeachment na yan. Hindi tatagos yung impeachment na yan. Yan ho ang ating sigurado dyan. Doon lang tayo napupunta rito. So, ang lugduban ng lahat ng ito, Sen, no? Ausapin ng flood control kasi mukhang natatakot silang may mabulgar o mabuyangyang sa likod nitong flood control issue na ito, flood control scandal. Hindi mo ba nakikita? Parang doon nga po ang puntirya, Sen. So ayan mga kababayan, pansin na po ng taong bayan at very obvious po ang kanilang mga galawan para lang pagtakpan ito pong flood control scandal, no? Flood control project investigation na gustong gawin ng Blue Ribbon Committee. At magkakaroon pa nga ng subcommittee na pamumunuan ni Senator Dante Marcoleta, which only focus, dyan lang po talaga siya magpo-focus mga kababayan sa flood control. Lahat po ng pag-uusapan ay dyan po sa subcommittee na yan, pag-uusapan mga kababayan. O, di ba? Maganda yan. Kaso nga lang ngayon, ginigipit talaga sila eh. No? Hanggang sa sumurrender na. O sige, ang hirap pa, pressured na talaga ako eh. Sige, babaliktad na ako, pupunta na ako sa inyo. I-ano nyo lang yung mga kaso, di ba? Buti na lang talagang matatapang din ang mga majority senators, mga kababayan, at mayroon po silang paninindigan. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.